So ayun mga kapindot, welcome back sa aking YouTube channel, Kapindot Moto TV. For today's video mga kapindot ay mag battery operated tayo kay Beperman 150. Ayan, kung makikita nyo ay bukas na yung mga wire, nakalabas na, no? So ngayon mga kapindot, bakit ko ba i-convert to sa battery operated from 6 pin to 4 pin? Dahil ang dahilan dito mga kapindot ay wala nang lumalabas na kuryente. Yan, biglang namatay, biglang tumerik yung pinandar ko, biglang namatay. Ayan, kasi na-stock ko ng mga 2 buwan, hindi na nagamit. So ngayon, i-convert ko siya ng battery operated mga kapindot. So gamit itong 4 pin. Yan, 4-pin CDI. So sa lahat ng mga naka-Beperman na biglang tumirik, biglang namatay, tapos chinik nyo yung spark plug, wala nang lumalabas na kuryente, ganito lang gagawin nyo mga kapindot. Sundan nyo lang itong gagawin ko. Yan, kasi tinislide ko na ito lahat. So dito sa CDI socket, makikita nyo bago na yung socket niya pang 4-pin na to. Yan, kasi winiring ko na ito mga kapindot. So, ang ginawa ko dito mga kapindot, tinister ko lahat to. Ginamitan ko ng test light. So, may supply naman to lahat. Yan, ito. May supply to lahat itong mga wire na to. So, may supply to. Papunta dito, mayroong supply. Yan. So, ang ginawa ko mga kapindot, itong primary coil niya. Dinugtungan ko ng wire dito. Tapos dinikit ko sa ground, tapos ini-start ko. Yan, ini-start ko, tapos kiniskis ko dito habang ini-start ko. So walang spark mga kapindot. Ibig sabihin, pag walang spark mga kapindot ay hindi na to naglalabas ng kuryente, so sira na tong primary coil natin. Yan. So, yun lang pag tester mga kapindot. Madali lang mag-tester nito. Testeran nyo to lahat. Itong mga wire na to, 6 na bali yung wire to, 6 na wire kasi 2 ang ground dito, ground ng pulser at saka body ground. Tapos ito yung primary coil wire, tapos ito sa ignition coil na wire, pulser, itong blue pulser, yung green na solid ay ground. Tapos itong white green, yan, ito yung ground ng pulser. Yan. So, hindi makita. So, ground ng pulser to. Tapos itong white na may black or black white, ito yung kill switch. So 6 yan, tinister ko yan lahat. So may supply papunta rito. Yan, papunta dito sa stator. Ngayon, itong galing sa stator na yan, ito primary coil niya, wala talaga nung minanual test ko. Yung kagaya sinabi ko kanina, dugtungan nyo ito ng wire or mag-splice kayo dyan, tapos magdugtong kayo ng wire. Ikis-kis nyo sa ground or sa body ground, tapos i-start nyo. Ikis-kis nyo habang i-start nyo para malaman nyo kung may spark siya. Pag wala, ito ang problema. So ganyan kadalasan na nangyayari sa mga kapindot. Ganyan ang kadalasan sa nangyayari sa mga sa tawag nito, sa mga Beperman, sa mga naka-Beperman dyan mga kapindot. Ganun ang kadalasan na nangyayari pag biglang tumerik or mahina na ang bato ng kuryente mga kapindot, itong primary coil. Ayan. Kaya minsan pag mainit na, mahirap ng paandarin kasi mahina na siyang magbato ng kuryente, mahina na. Kaya yun ang dahilan na mahirap siyang paandarin, lalo pag malamig. So ganun lang gagawin nyo mga kapindot, i-convert nyo na lang sa 4-pin. Kagaya itong ginawa ko. Yan, Lihowa brand. So sundan nyo lang ito mga kapindot. Yan, ituturo ko na mga kapindot yung connection nito. Yan So
So pag nakaganyan yung socket, yan, kailangan nakaganyan yung socket. Itong lock na yan, yan nakaharap sa inyong lock. Yan, makikita nyo. Yan, ayusin ko muna yung camera. Ayan, pag nakaharap ito sa inyo yung lock mga kapindot, yan, kapag nakaganyan, itong pulser natin na wire, itong blue-white, dyan nyo ilagay sa may kaliwa sa taas. Yan o. Yan, kaliwa sa taas. Tapos itong solid green, itong ground, body ground natin, yan, magkasunod sila sa baba, bandang kaliwa. Tapos itong block na may lining na yellow, dito naman sa kanan, sa taas. Yan o, nasa kanan sa taas. Tapos itong red block, yan, magkasunod din sila. Baba sa kanan. Yan, tapos ganyan na siya. Tapos, ang ginawa ko dito kasi itong dalawang wire na to, ito, block na may lining na white, yan yung kill switch. Tapos ito, green, white, ito yung ground ng pulser. Yan. So, ang ginawa ko dyan mga kapindot, itong white na may lining na black or black na may lining na white, sinama ko dito sa blue white sa pulser. Yan, sinama ko yan dalawa. Ayan, magkadikit na yan mga kapindot. Yan, pinagsama ko yan. Tapos itong green na may lining na white, yan, itong green na may lining na white, sinama ko rin sa ground yan mga kapindot ito. Kasi pareho lang naman yan silang ground. Yan, sinama ko yan dyan sa ground. So, yan, tapos na. Tapos itong yan, primary natin, itong red block natin mga kapindot, putulin nyo siya. Yan, putulin nyo. Mula sa socket, dito, mula sa socket. Yan, bali, pinutol ko na yan. Ito yung karugtong nyo. Yan, ito yung karugtong niya. Pinutol ko siya. Kasi wala nang silbi to. Ito, wala na to. Yan, mula sa socket, pinutol ko siya, dinugtong ko dito sa accessories wire natin, mga kapindot. Yan, dito. So, ang accessories wire ni Beperman ay itong solid block, mga kapindot. Ay, mag-focus Yan, solid block to mga kapindot. Yan, dyan yung sa top. So, pag natapos nyo na yan, pag nagawa nyo na lahat, goods na yan mga kapindot. Yan. Okay na yan. So, ganun lang mga kapindot pag-convert ng 4-pin ni Beperman. Gawin natin 4-pin, ginawa ko ng battery operated. So, battery operated na sa mga kapindot para hindi na tayo gumastos ng malaki. Kasi mahirap hanapin ang stator nito mga kapindot. Kung bibili tayo ng buo, papalit tayo ng buo. So, may kamahalan tapos mahirapan tayo maghanap ng kamatch niya. Kaya ginawa ko, ito na lang. Ito na lang yung binili. Yung ignition CDI na Lihua brand. Parehas lang naman sa stock to. 4-pin nga lang siya. Yung stock 6-pin. Kaya kinonvert natin sa 4-pin. So ngayon ikakabit natin ito mga kapindot para mapa-andar natin na goods na yan. So ayan mga kapindot na isalpak na natin. So ngayon subukan natin. I-switch on natin. Tapos ayan, naka-on na. Start natin. So ayan na mga kapindot, mandar na. So mandar na siya. So ibig sabihin all goods yung ginawa natin na pag-convert sa 4-pin. Si Beperman condition ulit. Ayan, mandar na siya. So ganoon lang mga kapindot, kung mga naka-Beperman kayo, kasi maraming nagtatanong sa atin sa comment, bakit mahirap daw pandarin yung motor nila na Beperman kapag mainit na, saka malamig, mahirap pandarin, tapos biglang namamatay. So yun ang dahilan mga kapindot, dahil dito sa ating primary coil, kung mahina na magbato ng kuryente. So ganoon lang gagawin yung mga kapindot, pag mahina na talaga, halos ayaw na mag-start,
Yan, testiran nyo lang dito sa may ano, dito sa bandang CDI, yung socket niya, testiran nyo. Yan, tapos ilagay nyo sa ah tawag nito, ilagay nyo sa ground yung ano, sa positive yung test light. Yan, gano'n lang kung test light mga kapindot. Ilagay nyo sa positive para makita nyo. Testiran nyo mga kapindot. Pag nilagay nyo yung test light clip nyo sa positive tapos ayaw umilaw, lipat nyo sa ground. Ilipat nyo lang sa ground. Pagka umilaw na siya na nakaupang susian, so may pag na umilaw ng tester nyo, nakaupang susian, goods na yun. Yun na yun ang paraan ng pag-tester natin dito. Yan. So yun lang mga kapindot, no? Sa mga nakabipirman or sa mga Honda brand, lahat ng mga China brand, ganun lang, parehas lang sila ng coding ng wiring. No? Kailangan i-check nyo ang maigi para hindi kayo magpalit agad ng mga pyesa. So pag na-stress nyo na yun lang ang sira, so alam niyo na kung anong gagawin. Battery operated nyo na lang kagaya ng ginawa ko. So yun lang mga kapindot, sana nasundan yung mga kapindot yung ginawa ko, no? Share ko lang sa inyo para sa lahat ng mga nakabipirman. Ayan, sana nagtanong, nasagot ko na mga idol. So primary ko lang problema ng bipirman natin pagka mahirap na paandar tapos biglang mamatay, biglang tumirik. Yan, ganito na. I-convert nyo na mga idol. Sala ng 300 lang naman to. So, ng 4 CDI na pang battery operated. Vivo brand. Yan. So, yun lang mga kapindot. All goods na. Maraming salamat sa inyong walang sawang pag-support. At like, share, at subscribe na rin ako mga kapindot. Yan. So, hanggang dito na lang mga kapindot. Naipakita ko naman sa inyo kung paano mag-convert. Ayan na. Huwag na huwag kayo magkakamali dito sa sakit natin mga kapindot. So, pinakita ko naman na maayos sa inyo kung paano pagkakasunod-sunod. So, ang wala lang dyan sa sakit natin na pinag-iwahiwalay natin, itong white black at saka yung green white. Tapos yung green white, may lagay na rin natin sa green. Sa negative green niya. Pareho negative yan. Tapos itong tail switch, nilagay natin sa pulser o sa blue. Yun lang mga kapindot. Tapos itong red black, pinutol lang natin, kinap natin sa gitna, tapos tinap natin dito sa series wire, solid black. So, yun lang, all goods na yan. So ito, babalikan ko na lang ito mga kapindot para may balik na natin yung bearings nito na elevator na. Peace out mga kapindot, hanggang dito na lang. Bye bye.